Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliban ng ganimban ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa inyong kaligtasan, huwag itong balibulain at pagbagong buhay. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 11, talatang 15 hanggang 18, talatang 25 hanggang 27. Ito po ang mensahe. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas, siya napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dakong ng bungo o sa wikang Hebreo Golgota. Pagdating doon, siya'y pinako nila sa krus kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Nakatayo sa tabi ni Jesus, ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nito, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita na Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, kanyang sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. At patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 23, talatang 44 hanggang 46. Ito po ang mensahe. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at nawahak sa gitna ang tabing ng templo. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabing ito'y nalagot ang kanyang ina. Patuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 28, talatang 1 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubong ang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw noon. Ang kanyang muka ay nakasisilaw na parang kidlat at ang kanyang damit ay kasimputi ng busilak. Nanginig sa takot ang mga bantay at ang bulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanya mga alagad na siya'y nabuhay at mauna sa Galilea. At dali-daling umalis sila sa libingan. Malalong takot at galak ang nagaling sa kanila. At sila ay patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Patuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 1, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa laki ng awa ng Diyos sa ating tayo isinilang isang bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamp na natin ang kayamanang walang kapintasan at nasisira at di kukumpas. Tuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 4, talatang 1. Ito po ang mensahe. Yaman si Kristo yung nagbata ng hirap sa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handa at sa pagtitiis sapagkat ang anti sa hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala niya.
Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamamahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria. Maraming salamat po, Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria. Ngayon naman po, ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dun sa tema na manalig sa inyong kaligtasan, huwag itong maliwalayin at magbagong buhay. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya at huwag nating baliwalayin ang pagpapala at sakripisyo ng ating banal na Panginoon Diyos nang isugo ang Panginoon Kristo at siya ay magbata, maghirap at magsakripisyo ng buhay sa krus. Kaya huwag nating baliwalayin na pagsakripisyo ng Panginoon Kristo sa krus at siya ay ipakita niya ang pagtubo sa ating mga pagkakasala mula sa hayin na ito at kaganapan sa muling pagkabuhay. Yan. Kaya tayo ay nagkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Tayo ay kinabagan ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan niya, binigyan tayo ng malaking pag-asa sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa kanyang itinakda. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos sa kaloob na ito at tayo ay magbagong buhay. Doon sa mga taong hindi nanampalataya, sa mga taong walang kinikilala ng Diyos, magbagong buhay kayo at manampalataya kayo sa Panginoon Diyos. Iwaksin nyo yung mga pamumuhay na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi mabuting pamumuhay na hindi naayon sa mabuti at o gabay ng mabuting balita. Mabuhay kayo ayon sa mabuting balita o salita ng ating banal na Panginoon. Yan ang gabay na nais ng banal na Panginoon Diyos. At doon sa mga mananampalatayang Kristiyano, patuloy na manatili kayo sa inyong pamumuhay. Tayong lahat ay patuloy manatili sa ating pamumuhay at magsisi tayo sa ating pagkakasala. Patuloy natin paigtingin ang ating pananampalataya na ang Panginoon sa paghihirap at sakripisyo ng Panginoon Kristo na ito ay maging malaking pag-asa natin sa ating kaligtasan na spiritual sa pananampalataya natin ito. At tayo ay umasa na tayo muling bubuhayin pagdating ng takdang panahon. Bubuhayin at maliligtas sa takdang panahon. Kaya yan ay ating panaligan ng lubos at manampalataya tayo sa lubos. At tayo muling buhayin at maligtas. At sa ating pagbabagong buhay na ito, yung mga mananampalatayang Kristiyano, kayo ay kung nagkakasala kayo, magsisi kayo. So maging ehemplo ang Panginoon Kristo para hindi tayo magkamali, hindi tayo magkasala. Para yung hirap na binata niya, yung sakripisyo, ay ating tularan para hindi tayo gumawa ng mali. So even our life is at stake, ang buhay natin ay masasakripisyo para sa paggawa ng mabuti, para sa Panginoon Diyos at para sa pagkapwa na tao natin sa paggawa ng mabuti. Tayo ay huwag gagawa ng masama para sa ating pamilya, itong mga ganyan. Kaya tayo ay huwag mawawala ng pag-asa. Tayo dapat ay magkaroon ng sakripisyo, pagtitiis at katatagan mula sa gabay na ito ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa hirap na inabot niya. So maging ehemplo yon na maging katatagan natin in facing any circumstances na magbubunsod sa atin ng pagkakasala. Kaya maiwasan natin ang pagkakasala kung ang ehemplo ng Panginoon Kristo na ito ay ating itatatak at isasaloob sa atin o ating isasabuhay. Kaya tayo ay na hindi tayo mahihikaya sa masama, even our life is at stake. Kaya hindi tayo dapat na kaya tayo ay patuloy na umasa sa Panginoon Diyos sa kaligtasan at pang-araw-araw nating pamumuhay na tayo gagabayan niya sa pagtalima ng mabuting balita. At yan ang pagpapala sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Hindi pa man ay kung sa pangangailangan lamang na material gawa na ang mundo, tayo lahat ay may pangangailangan na nagawa na. Ngayon, dahil nga sa hindi lahat ng palataya, marami ang hindi mabuti, marami ang sakim. So, marami yung nabibiktima ng kasamaan, na oppressed. So, yung pamamahagi ng mundo na binigay ng Panginoon Diyos, yung yaman nito, hindi natin natatamasa. Marami yung naghihirap. So, sa ganong klase ng sistema. Kaya, even though kahit ganyan yan, tayo ay dapat ay manatili sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at
tayo ay ipalaganap natin ng mabuting balita, upang tayo ay sama-sama nating tamuin ito ng patas para sa lahat. Ayon sa ating mga karapatan na nais ng ating banal na Panginoon Diyos, ay sinubuhin na rin ng ating mga Kristiyano noon sa kanilang pamumuhay noon. But definitely, kung ito ay palalawakin natin, sa pagpapalaganap natin ng mabuting balita, ay mapagsasalukan natin ang buong mundo ito ng patas para sa lahat, mula sa ating mga karapatan. Yan. Kaya tayo ay magtiis, magsakripisyo, tularan ng Panginoon Kristo upang tayo hindi magkamali. Kung nagkakasala, humingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. At patuloy na yung pagbabago na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos ay ating panatilihin. Ngayon, kung nagkakamali, magsisisi. Yan. Yan. Kaya tayo ay iwasan natin na tayo magkamali. Kaya para hindi tayo mapahamak, hindi tayo pagdating ng takdang panahon ay mabulit sa impyerno. Kaya tayo ay manampalataya na tayo muling bubuhayin at tayo mayroong kaligtasang spiritual na mayroon tayong tatamuin ng buhay na walang hanggan at walang hanggang kaluwalhatian sa piling ng Panginoon Diyos sa buhay, sa walang hanggang kaharian niya sa itinakda niyang panahon. Kaya manalig tayo diyan sapagkat tayo ay makapumuhay na ng walang hanggan at maluwalhati sa piling ng Panginoon Diyos. Ngayon, sa pamumuhay na ito na tayo ay nakatatamasan, kahit nga sa pamumuhay na ito ay makapamumuhay tayo ng maunlad, maluwalhati, kung tayo ay naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos ang ating ikakabuhay, sapagkat hindi naman lahat ng nanampalataya at tayo medyo vulnerable pa. So kaya tayo ay gayon man nais ng banal na Panginoon Diyos at ipinakita ng Panginoon sa Kristo at kanyang inihayag na tayo mamuhay na maka-spiritual. Pinakita ng Panginoon sa Kristo ang maka-spiritual na pamumuhay at tatamuhin natin ang buhay na walang hanggan. Mayroong buhay na walang hanggan at tayo muling bubuhay. So kaya yung pamumuhay natin ngayon, pamumuhay spiritual ang nais ng banal na Panginoon Diyos. Para tayo namumuhay na sa langit, na ibig sabihin para yung ating makamaterial na pamumuhay, hindi na tayo mamumuhay makamaterial na pamumuhay, kundi maka-spiritual o banal na pamumuhay. Parang pamumuhay langit ang ating gagawin. Dapat ganoon. So paano pamumuhay langit mula dun sa mabuting balita na matuwid tayo, pagmahal sa kapwa, may ibig sa kapwa, kapayapaan, hindi tayo naglalabanan, hindi tayo ay ganito, mabait ka, ganoon ang ugali at pamumuhay panlangit, maka-spiritual. Ngayon ay yung ibang basic life na practical, halos ay yung iba ay umaayon dito. Pero tayo ay itong hindi nagabay para magabayan tayo nito. At lalo yung pagsunod sa pamalaan, no? Yung sa practicality niyan, yan ay utos din ng Panginoon Diyos. Yung mga pamalaan na yan, sundin natin. At itinalaga din niya para tayo mayroong gabayin niya, gabay ng pamalaan sa kapayapaan. So, authority sila diyan dahil nga sa hindi naman lahat ng palataya at marami nagkakamali. So, pag mabigat at sakop nila, authority nila yun. Ngayon, tayo mga nanampalataya at ang simbahan, walang hanggan na pag-ikayat ng mabuting buhay, pag-ikayat ng talima sa Panginoon. Muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa ating bumagi dito sa The Bible Evangelizations at kayo magkaroon naman ng pagkasa sa inyong kaligtasang spiritual at kayo ay inyong malampasan ang lahat ng buti ng paghihirap sa buhay na ito mula sa gabay ng mabuting balita at ehemplo ng Panginoong Kristo. At sana ay tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria, ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, ng kanyang kaliwanagan, milagro at ng banal na Santa Maria. Sana gabayan tayo palagi sa ating pagbabahagi dito, sa ating mabuting balita, linggo-linggo, at sa pamumuhay na ito, at sa pamumuhay ito, at sa bansang ito, at sa buong mundo. Gabayan tayo sana palagi niya. Ayan, at tayo ay sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Ngayon, hindi sa lahat ay siyempre sundin natin ang mabuting balita sapagkat ito yung makapagliligtas sa atin. Ayan. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa ang lahat ng mga reliyon. Unawain natin yung bawat mga reliyon
yung bawat mga paniniwala, lalo na yung hindi rin naniniwala, para maiwasan yung mga hate crimes, hindi pagkakaunawaan, sigalutan, nauwi sa karasan, mga digmaan. Pagkos tayo ay nakagagabay ng kapayapaan, pagkakasundo-sundo, pagmamahalan, pagtutulungan mula pamilya, komunidad, bansa at loob. Bawat mga bansa. At doon sa CBCP, Vatican Church, patuloy na kayo ay magabaya, inyong pagbulkulorin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sumala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, tayo'y patuloy na nanampalataya ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan, at gayon din ng Banal na Santa Maria, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at paggabay sa kapamahalaan na ito ay magabayan at maliwanagan para sa pagtaliman nila ng mga mabuting pamamahala. At yung mga kapamahalaan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Gawin yung karapatang matao at viral kayo ng patas na station. Sa ngayon, makikinabang ang inyong mamamayan. Sila mga pamumuhay ng ayon sa karapatan, magaan, maunlad, protektado ng pamahalaan. At higit sila makapananampalataya si Nanay Lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Isang Kristo. Muli, sana ay nagamay na naman kayo at naliwanagan sa ating bubugang ito ng mabuting balita sa The Bible Evangelization. Sa patuloy tayong papalahin ng Panginoon at protektahan sa ating pamumuhay na ito at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Nagdanga po sa inyo natin, God.